Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Imagine this! May powerful squad na gustong palawakin ang kanilang teritoryo. Pero, hindi sila kontento sa kung ano lang ang meron sila. At gusto nila ng mas maraming yaman, lupa, at control. Kaya dito pumapasok ang dalawang big words, ang kolonyalismo at imperialismo. Ating tatalakayin ngayon ang kahulugan at ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. Ready na ba kayo? Focus tayo! Ito ang goals natin today. Ang malaman kung anong ibig sabihin ng kolonyalismo at imperialismo. At syempre, kailangan nating tuklasin ang pagkakaiba nito. At maintindihan kung paano sila nakakaapekto sa ating kasaysayan. Simple lang, pero siguradong makabuluhan. Sige nga class, sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Ready? Naipaliliwanan ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Mga layunin. A. Naipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. B. Naipakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagkakaiba ng dalawang konsepto sa pag-unawa sa kasaysayan. C. Nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng kolonyalismo at imperialismo gamit ng Venn diagram. Balikan muna natin ang past lessons para ready na kayo sa bagong topic. It's review time! I-level up mo na yan. Ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang pananakop? Maaaring i-pause ang video para sagutin ang tanong na ito. Kung sakaling may bansa na mas malakas kaysa atin at sakupin tayo, ano kaya ang mararamdaman ninyo bilang isang mamamayan? O ayan class, tatawag si teacher para sagutin ang tanong na ito. Alright class, it's time for ano ang kahulugan? May mga salita dito at challenge ninyo ay bigyan ito ng kahulugan. Simple lang, pero importante kasi dito natin mas maiintindihan ang topic. Ready na ba kayo? Let's go! Ibigay ang kahulugan ng bawat salita. Una, imperium. May 5 segundo kayo para sagutin ito. Ang tamang sagot ay kapangyarihang ganap o kontrol. Imagine ninyo class, parang sa Grow a Garden. Yung isang tao na may buong kontrol sa garden, siya lang ang tanging nagdedesisyon kung anong halaman ang itatanim, saan ilalagay, at kung sino lang ang pwedeng pumasok sa garden. Halimbawa, kung ikaw ang boss gardener, ikaw ang may imperium. Ibig sabihin, lahat ng desisyon at kapangyarihan nasa iyo. Ang ikalawang salita ay kolonya. 5 seconds. Ang tamang sagot ay tirahan o lupain. Ito ay sinakop at pinamamahalaan ng ibang bansa. Imagine ninyo ang Pilipinas noon ay naging kolonya ng Espanya. Imagine ninyo yung Jollibee branch.
sila ay nasa ibang lugar. Kahit nasa ibang city o ibang bansa yung branch, hindi ito totally independent kasi nasa control pa rin ng main office. So ang Pilipinas, noon ay kinontrol ng Espanya. Gets? Ang ikatlong salita ay pananakop. Mayroon kayong 5 segundo para sagutin ito. Ang tamang sagot ay pagkuha ng teritoryo gamit ang puwersa. So class, ang pananakop ay paggamit ng lakas para kontrolin ang ibang lugar o grupo. Imagine niyo yung sa ML. Parang kapag sinugod ng kalaban ng base nyo at inangkin ng turrets at crystal, ibig sabihin, sila na ang may kontrol. Noong dumating ang Espanya sa Pilipinas, sinakop nila tayo, kagaya ng pag-takeover ng kalaban sa base sa ML. Ang ika-4 na salita ay migrasyon. Ano nga bang migrasyon? 5 seconds. Ang tamang sagot ay paglipat ng tao sa ibang lugar papunta sa iba para doon tumira o maghanap ng mas magandang buhay. Halimbawa na lang, parang kapag nag-transfer ka sa school kasi mas malapit sa bahay o mas maganda yung opportunity. Noon, maraming tao ang nag-migrate sa iba't ibang lugar para maghanap ng mas fertile na lupa, mas ligtas na tirahan, o mas magandang kabuhayan. Ang ika-5 salita ay paniniil. Isip-isip, anong ibig sabihin nito? 5 seconds. Ang tamang sagot ay pang-aapi, pagpapahirap. Class, ito yung sobrang mahigpit at malupit na pamumuno kung saan wala ng kalayaan ang mga tao. Halimbawa, noong panahon ng kolonyalismo, naranasan ng mga Pilipino ang paniniil dahil kontrolado ng mga mananakop ang halos lahat ng aspeto ng buhay. Ang ika-6 na salita ay pamamahala. Sagot na kayo, 5 seconds. Ang tamang sagot ay pangangasiwa sa isang lugar o tao. Halimbawa, parang team leader nyo sa group project. Siya ang nag-organize, naghahati ng task at tinitiyak na maayos ang lahat. Noon, ang mga mananakop ang namamahala sa ating bansa. Sila ang nagdedesisyon kung paano tatakbo ang pamahalaan, kalakalan at lipunan. Ang ika-7 salita ay banyaga. Ano kayang ibig sabihin ng banyaga? 5 segundo. Ang tamang sagot ay taga-ibang bansa o dayuhan. Parang may exchange student na bagong sali sa klase at galing siya sa ibang lugar o may ibang kultura at asal. Noon, tinatawag na banyaga ang mga Espanyol, Amerikano, at iba pang dumating sa Pilipinas. In English, foreigner. Ang ika-4 na salita ay militarista. Anong ibig sabihin nito? 5 segundo para sa inyo. Ang tamang sagot ay kaugnay ng hukbong sandatahan. Isa itong tao o grupo na naniniwala na ang lakas militar ang sagot sa problema at dapat gamitin ito para makontrol ng iba. Halimbawa, parang sa ML or CODM. Laging gusto ng militarista na all-out war mode para daw manalo kahit may ibang paraan naman. Noon, sa kasaysayan, ang mga bansang militarista
ay naniniwalang gamit ang sandata at hukbo para palawakin ang kapangyarihan nila. Ang ika-9 na salita ay pagkakahilintulad. Anong ibig sabihin nito? 5 seconds. Ang tamang sagot ay pagiging magkapareho. Ibig sabihin, ito daw yung similarity ng dalawang bagay, tao o sitwasyon. Halimbawa, parang sa Spot the Difference game, pero baliktad. Dito naman, hinahanap mo yung magkakapareho. Sa kasaysayan, ginagamit ito para makita ang common traits ng iba't ibang bansa, paniniwala o pangyayari. Ang ika-10 salita ay impluwensya. 5 segundo para mag-isip. Ang tamang sagot ay epekto sa lipunan. Ang kapangyarihang makaapekto o makaimpluwensya sa isip, asal, o desisyon ng iba. Halimbawa, parang influencer sa TikTok. Nakakahawa yung sayaw na uso. Dahil sa kanila, ginagaya rin ng iba. Sa kasaysayan, ang mga mananakop ay nag-iwan ng impluwensya sa ating wika, relihiyon, at kultura. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Parang adventure lang, pero sa history version. Dumako naman tayo sa pamprosesong tanong. 1. Ano ang kahulugan ng imperialismo? A. Paglipat ng populasyon mula sa isang lugar patungo sa ibang teritoryo upang paunlarin ito. B. Ganap na kontrol o pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang bansa gamit ang dahas. So, clue time tayo mga besh. Kapag narinig mo ang salitang imperialismo, isipin mo agad yung idea ng power trip. Isang malakas na bansa na gustong kontrolin ang iba. So, alin kaya ang mas swak dito? Number 2. Paano naiiba ang kolonyalismo sa imperialismo? A. Ang imperialismo ay pananakop gamit ang dahas at militar. Samantalang ang kolonyalismo ay paglipat ng populasyon na hindi laging marahas. B. Ang kolonyalismo ay mas marahas kaysa sa imperialismo. O clue tip natin, kapag narinig mo ang kolonyalismo, isipin mo yung idea ng settlers o mga taong lumilipat at naninirahan. Kapag imperialismo naman, isipin mo ang power trip gamit ang military force. Three. Paano natin maikukumpara ang karanasan ng mga Pilipino sa Europa ayon kay Rizal sa kolonyalismo? A. Tinawag na kolonya ang mga Pilipinong naninirahan sa Europa kahit walang marahas na pananakop na naganap. B. Ang mga Pilipinong naninirahan sa Europa ay direktang sinakop ng Espanya gamit ang militar. Ano kaya ang clue? So class, kapag sinabing kolonya, hindi laging may barilan o digmaan. Minsan, simpleng pagtira lang ng mga tao sa ibang lugar at tinawag silang kolonya. Number 4. Bakit sinasabing naging negatibo ang epekto ng pagturing na magkasing kahulugan ang imperialismo at kolonyalismo? A. Dahil naging limitado ang pananaw at hindi napansin ang paniniil ng sariling kababayan. B. Dahil mas naging madali ang pag-aaral ng kasaysayan. Anong clue? Kapag pinaghalo mo ang dalawang magkaibang konsepto,
Halimbawa, ang imperialismo at kolonyalismo. Minsan, hindi mo na nakikita yung mas malalim na problema, kagaya ng paniniil na nanggaling mismo sa loob ng bansa. Ano kaya ang tamang sagot dito? Gets nyo na ba? Number 5. Sa iyong palagay, alin ang may mas malalang epekto sa lipunan? Imperialismo o kolonyalismo? A. Imperialismo. Dahil nagdudulot ito ng marahas at militaristang pananakop mula sa labas. B. Kolonyalismo. Dahil nagdudulot ito ng paniniil kahit mula sa sariling kababayan. Walang iisang tamang sagot dito. Pero, isipin mo, alin ba ang mas ramdam ng tao? Ang kontrol mula sa loob o yung buong bansa na sakop at hawak ng dayuhan? Ayan na yung clue. Sagot-sagot. Narito ang mga tamang sagot. Okay, class. Ito na. Pag-uusapan na natin ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo. Simple lang, pero super important. Kasi dito natin maiintindihan kung paano nagbago ang kasaysayan dahil sa dalawang salitang ito. Kaya tara, let's break it down. Madalas na itinuturing ng mga manunulat na magkasing kahulugan ang mga terminong kolonyalismo at imperialismo. So class, kahit madalas ginagamit na parang magkapareho ang kolonyalismo at imperialismo, tandaan natin, magkaiba sila. Kaya ngayon, aalamin natin kung ano ang pinagkaiba nila para mas malinaw sa atin. Pag-usapan naman natin si Barbara Arniel, isang propesor ng agham pampulitika sa University of British Columbia. Nagsimula lamang na ituring na magkasing kahulugan ang dalawang termino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa mahabang panahon, ay magkaiba ang kahulugan ng mga ito. So ayan class, interesting diba? Sabi ni Prof. Barbara Arniel, noon daw ay magkaiba talaga ang kolonyalismo at imperialismo. Pero, after World War II, madalas nang ginagamit na parang magkapareho. Kaya, mahalaga na malinaw sa atin ang tunay na meaning at pagkakaiba nila para hindi tayo malito. Kolonyalismo. Galing sa salitang Latin na kolonya na nangangahulugang tinitirhang lupain. Hindi laging gumagamit ng dahas, maaaring mangyari kahit walang labanan. Ang orihinal, paglipat ng populasyon mula sa isang lugar patungo sa ibang teritoryo upang paunlarin ito. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagsasaka. So mga besh, sabi dito, originally, ang kolonyalismo ay mula sa salitang Latin na kolonya na ibig sabihin ay tinitirhang lupain. At ito naman ay tungkol lang sa paglipat ng mga tao para tumira at paunlarin ang bagong lugar. Like through farming or settlement. Parang nag-move in ka sa bagong bahay tapos inayos mo na para maging komportable ka. Hindi agad tungkol sa gera ha, kundi pagbuo ng bagong tirahan. Imperialismo. Galing sa salitang Latin na imperium na nangangahulugang ganap na kontrol o pagsakop. Ibig sabihin, hindi lang basta pagtira, kundi full control sa politika, ekonomiya, at kultura ng ibang lugar. Parang boss mode na gusto lahat hawakan. Isipin mo na ikaw ang class president sa klase. Lahat ng rules, ikaw ang gumagawa.
kung kailan maglalaro, kung sino ang uupo, at kung anong gagawin ng lahat. Wala nang ibang pwedeng kontrahin kasi ikaw ang may buong kapangyarihan. Ganon ang imperialismo. May konotasyong marahas at militaristang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang bansa. So hindi lang nga simpleng pagtira, kundi parang all-out war para makuha ang full control. Paniniwala, mas mababa ang ibang lahi kaysa sa mananakop. Ito class ang pinakamasakit na part. Noon daw panahon ng kolonyalismo at imperialismo, madalas iniisip ng mga mananakop na mas mababa ang ibang lahi kaysa sa kanila. Kaya nila nagawang manakop at magpanakot kasi feeling nila sila ang superior. Pero alam naman natin ngayon, walang lahi ang mas mataas o mas mababa. Lahat tayo pantay. Alright, so kung kanina pinag-usapan natin ang meaning ng kolonyalismo at imperialismo, ngayon naman, tara, alamin natin ang pagkakaiba nila. Para hindi tayo malito, i-compare natin side by side. Imperialismo. Pagsakop ng mga dayuhan gamit ang dahas at puwersa militar. Karaniwang pinamamahalaan mula sa labas ng bansang sinakop. So class, ganito ang peg ng imperialismo. Yung pagsakop gamit ang dahas at military force. And take note, kadalasan, hindi locals ang namamahala, kundi mga foreigner mismo mula sa ibang bansa. Kaya, parang remote control. Silang may hawak kahit malayo sila. Ito ay tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahina o maliit na bansa upang kunin at kontrolin ang yaman nito. So class, gets nyo ba? Ang imperialismo daw ay parang tuwirang pananakop ng malakas na bansa sa mas maliit at mahina para kunin yung alin, mga resources at yaman nila. Para bang mga bully na kumukuha ng baon ng iba araw-araw. Kasi kaya niya at walang laban yung mahina. Paglipat ng populasyon sa sinakop na teritoryo at pamamahala dito. Ito naman class ang kolonyalismo. Hindi lang basta sakop, kundi may paglipat ng mga tao mula sa bansang mananakop papunta sa sinakop na lugar. Tapos, sila pa ang namamahala doon. Para bang lumipat ka sa bahay ng iba, tapos ikaw pa yung nagdidikta kung anong gagawin nila. Hindi palaging marahas, maaaring mangyari sa loob ng isang bansa ang paniniil ng sariling kababayan. O ayan class, pansin nyo, hindi lahat ng kolonyalismo ay galing sa dayuhan. Minsan, mismong sariling kababayan ang nang-aapi. Kaya hindi laging may barilan o gera. Pero, ramdam mo pa rin yung paniniil. Parang sa laro. Minsan, hindi ka laban mula sa labas, kundi ka-teammate mo yung bumibigay ng sakit ng ulo. Isang halimbawa nito ay ang liham ni Rizal kay Mariano Ponce noong 1889 kung saan tinawag na kolonya ng mga Pilipino sa Europa ang mga kababayang naninirahan doon. O ayan class, kahit si Rizal, ginamit ang salitang kolonya para ilarawan yung mga Pilipinong nasa Europa. Pero take note, wala namang gera o dahas doon. Ang point lamang ay sama-sama sila bilang isang grupo sa ibang lugar. Parang barkada mo na lumipat ng school. Tapos, tinatawag kayong barkada colony kasi lagi kayong magkakasama. Pag-usapan naman natin ang mahalagang punto ng topic na ito. Ang negatibong epekto ng paghahalintulad. Naging limitado ang pananaw na ang kolonyalismo
at imperialismo ay pareho lang at tungkol lamang sa pananakop ng mga banyaga. So, eto class ang problema. Dahil lagi nating iniisip na pareho lang ang kolonyalismo at imperialismo, naging makitid ang tingin natin. At ang ending? Parang foreigner lang lagi ang bida sa usapan. Pero, hindi natin napapansin na minsan, mismong sariling kababayan natin ang naniniil. Kaya dapat, mas malinaw ang pagkakaiba para mas gets natin ang totoong epekto sa kasaysayan. Dahil dito, hindi agad napapansin ang paniniil at pananamantala ng mga mamamayan sa sarili nilang kababayan. Kaya ayon class, minsan, hindi natin namamalayan, hindi lang pala banyaga ang nananakit o nananamantala. Minsan, mismong sariling kababayan, sariling leader o sariling sistema ang umaapi sa atin. Kaya, importante na alam natin ang difference ng kolonyalismo at imperialismo para makita rin natin yung paniniil na nangyayari from the inside. At ang konklusyon, ang imperialismo at kolonyalismo ay may magkaugnay, ngunit magkaibang kahulugan. Pareho itong nagdudulot ng pansasamantala at paniniil, lalo na kung mas makapangyarihan ang mananakop kaysa sa sinakop. So class, gets na natin? Magkaiba man ang kolonyalismo at imperialismo, pareho silang may dalang pagsasamantala at paniniil. Ang mas malakas, sila yung madalas nakikinabang. Kaya, dapat aware tayo para hindi lang basta sakupin, kundi matuto tayong lumaban at maging matatag bilang isang bayan. Mahalaga na makita ang iba't ibang anyo ng kolonyalismo upang maunawaan ang mas malawak na epekto nito sa lipunan. So, hindi lang pala iisa ang itsura ng kolonyalismo? Parang social media filters. Iba-iba ang forma, pero pareho ang dating. May control at may naaapi. Kaya, kailangan nating makita lahat ng angle para mas maintindihan natin ang epekto nito sa society. Time na para tayo na mismo ang gagalaw at mag-e-explore. Let's G! Hands-on muna tayo. It's enumeration time. A. Ibigay ang tatlong pangunahing katangian ng imperialismo. Tatawag tayo? Sige nga, Mochi. Ma'am, ang tatlong pangunahing katangian po ng imperialismo, una, ang ganap na kontrol po. Pangalawa, ang pananakop gamit ang dahas o militar. At ang pangatlo po ay ang pagsasamantala. Alright, very good. So parang sa ML, may boss na sobrang overpowered. Kontrolado niya ang mapa, resources, at pinipilit sumunod sa mga weak heroes. Ganyan ang imperialismo sa totoong buhay. Letter B. Ano ang dalawang pangunahing kahulugan ng kolonyalismo batay sa pinagmulan nitong Latin? Sige nga, Luna Blocks. Yes, ma'am. Yung sagot po dyan, ma'am, yung kolonya po o yung tinitirhang lupain at yung isa po ay paglipat ng populasyon. Okay, very good. So, parang nag-branch out nga si Jollibee at nagtayo ng bagong store sa ibang lugar. Nilipat ang tao para pamahalaan at palaguin. Ganyan ang vibe ng kolonyalismo. Banggitin ang dalawang mahalagang punto na ipinahayag ni Barbara Arniel tungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Ma'am, ako naman po. Alright, sige nga Jax Pixel. Ano ang sagot? Ang sabi po ni Professor Barbara Arniel ay magkaiba ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo po. At yung isa po ay nagsimula daw lamang ituring na magkasing kahulugan ang dalawang termino o
pagkatapos po ng ikalawang digmaang pagdaigdig. Alright, so very good na naman. Parang two different apps yan dati. Magkaiba ang gamit. Pero after World War II, parang pinagsama na lang sila sa isang folder. Kaya minsan, nalilito tayo sa tunay na meaning nito. Tukuyin ang dalawang negatibong epekto ng pagturing na magkapareho ang imperialismo at kolonyalismo. Pakinggan natin si Theo Bits. Ma'am, sa natatandaan ko po ay nagiging limitado po ang pananaw. Yun po ang una. Ang akala po ng iba, pareho lang at puro po pananakop ng banyaga ang ibig sabihin. Ang pangalawa naman po ay hindi agad napapansin ang pananiil ng sariling kababayan natin. Alright, so class, kung iisa lang yung tingin natin sa dalawang to, parang nagka-copy-paste lang tayo ng maling info. At ang resulta, hindi natin nakikita yung mas malalim na problema. Pati yung pananamantala mula mismo sa loob ng bansa. Magbigay ng isang halimbawa ng kolonyalismo ayon sa karanasan ng mga Pilipino sa panahon ni Rizal. Sige nga, Mochi. Ma'am, ang isang halimbawa po nito, ang mga Pilipinong naninirahan sa Europa ay tinatawag ni Rizal na kolonya ng mga Pilipino sa Europa, kahit wala naman pong nagaganap na marahas na pananakop. Alright, so gets nyo ba yon? Kahit nasa ibang bansa sila, tinuring pa rin silang parang kolonya. Ibig sabihin, dala-dala nila yung identity at kontrolado at minamarkahan ng Espanya. Ating alamin, intindihin, at i-connect ang kolonyalismo at imperialismo. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Gumawa ng Venn diagram upang ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. So class, ilalagay natin dito ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kolonyalismo at imperialismo. Sa kaliwa para sa kolonyalismo, sa kanan para sa imperialismo, at sa gitna kung may similarity sila. Kaya, focus mode na. Ready na ba kayo? Maaaring i-pause ang video para sa activity na ito. Alright class, let's test your knowledge. Check natin kung solid ka na dito. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo? Isip-isip, tatawagin ka na ni teacher. What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Huwag mahiyang mag-share, baka same din pala kayo ng sagot ng kaklase mo. Paano mo masasabing naiintindihan mo ang kahulugan ng dalawang terminong ito? Ano ang magagamit mo sa tunay na buhay mula sa iyong natutunan? Alright, so nakuha na natin ang vibes ng kolonyalismo at imperialismo. Hindi lang ito tungkol sa history, kundi tungkol din sa lessons na pwede nating dalhin sa real life. Kung paano tayo dapat maging aware at critical. Nice one, class! So, check natin kung solid na talaga ang learning ninyo. Ready na ba kayo sa quick test? Let's go!